Naalala ko nun yung maraming question sa health ni BBM, bigla po natigil nung sila po ay, nag-video ni ano, Auntie Claire, 'di ba? Na kinikilig pa nga si Auntie Claire, eh, ah, sa aso, eh. Basta naghalo-halo na po, yun na lang natatandaan ko, yung pinag-uusapan nila yung sa aso, pero kinikilig si Auntie Claire sa aso. Oh, 'di ba nawala na yung duda na sinasabi na may nangyari kay BBM? Lang naman po ang kinakailangan namin, eh, sa lahat po kuweba lang. Pero alam niyo po, yung trust issue ng government yun po problema. Ito po napakatatapang po ng PIS, 'no, banta kayo ng banta na, huli namin." Alam niyo po, hahangaan pa namin kayo kung ang nahuli niyo yung mga magnanakaw sa flood control. Yun po ang nakakabilib. Hulihin niyo, iparada niyo, eto yung mga congressman na magnanakaw, hinuli namin. Bakit hindi kayo magmatapang sa mga magnanakaw sa flood control? Nagmamatapang kayo sa mga huli namin yung mga vlogger na mga nagpe-fake news. Ako po hindi po ako nagpe-fake news. Pero naaawa po ako sa mga vlogger na huhulihin ninyo dahil marami diyan biktima rin ng fake news. Kasalanan niyo 'yan, eh. Hindi niyo maayos-ayos yung pagkalat ng fake news tapos manghuhuli kayo ng mga vlogger. Okey lang sana kung nakakahuli kayo ng magnanakaw. Wala pong problema diyan na manghuli kayo ng manghuli ng mga vlogger. Kung nakakahuli rin kayo ng magnanakaw, o teka nawala na po tayo. I-ano lang natin, ituloy lang po natin dito sa mga kay Donald Trump at sa Iran. Okey, eto po yung kay Donald Trump muna, bakit niya hininto yung paglusob. Pasensya na ganyan talaga utak ni Badong, eh, kung saan-saan napupunta, eh. Yun yung una 'no, Mr. President, kung kayo po ay nakikinig, wala akong sinabi, PCO, eto mga PCO na 'to, alam niyo kasalanan niyo 'yan kung bakit malaganap ang fake news. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung katiwa-tiwala yung ginawa niyong tagapagsalita, halimbawa po, paano po yung katiwa-tiwala? Araw-araw na nagsasalita si Auntie Claire, eh, 'di ba? O bakit laganap pa rin yung fake news kung araw-araw na nagsasalita si Auntie Claire? Ibig sabihin yung mga tao kaya prone sila na maging biktima ng fake news, ibig sabihin pinagdududahan ng mga mamamayang Pilipino mismo yung mga sinasabi ni Auntie Claire. Kasi lahat naman tinatanong kay Auntie Claire, eh, kung matino po, kung very satisfied po yung mga, tatanungin mo lang, eh. Ano po masasabi niyo, "Ay kasalanan ng Duterte 'yan." Ay Duterte talaga may panay Duterte ang anong gagawin ng mga tao kung hindi ka panipaniwala yung sinasabi pero yun yung ngayon nagaganap. Tinatanong, ayon po kay Imee Marcos, eto halimbawa, ayon ko po kay Imee Marcos wala daw po nilabas na ano, na report yung ICI. Nahudas daw, hindi raw na ano. Sino ba talagang nanghuhudas? Tsaka dapat kung siya ay corruption, dapat hindi lang niya sinisilip yung corruption ngayon. Dapat pati yung corruption nung nagdaang presidente, Duterte na naman. Bukang bibig, Duterte. Pag hindi puwedeng ianggulo kay Duterte, ano sasabihin? Ay, inaaral pa lang po. Yan yung mga sagot yan. Tinatanong kayo, ano pong, masasabi ng palasyo? Eto po yung mga walang kinalaman. Kasalukuyan po yang pinag-aaralan. Binabantayan po natin. Pinag-aaralan na po yan. Nakatutok po tayo diyan. Panay ganun lang, eh. Kaya naghahanap po ng mga kasagutan yung mamamayang Pilipino. Saan sila maghahanap kung 'pag tinignan nila yung spokesperson,
Putya, anti-Duterte na naman yung mga pinagsabi. Oh, ibig sabihin, maglagay kayo ng spokesperson na 'pag nagsalita siya tatahimik na lahat. Ah, ganun pala. Madali lang naman po maniwala yung mga tao, eh. Halimbawa, sinabi niyo bumili na tayo sa Russia ng langis. Meron ba nag-question na bumili tayo sa Russia ng langis? Wala. Bakit? Eh, ayan ang laki, oh. Sara Sky. O yan yung oil tanker ng Russia. Nag-deliver ng oil, may picture. Pero kung sasabihin nyo, tayo po pinapayagan ng Iran na maglabas-pasok dyan sa Hormuz. Talaga? Eh nababalitaan namin, piso ay $1 kada, magtotol ang Iran, $1 kada barilis. So bawat isang barko, ang toll nila, $20 million. Kasi 20 milyong bariles ang bawat isang barko. So ibig sabihin, napakapalad ng Pilipinas. Libre tayo. Ang tanong, asan yung picture na may barko tayo? Yan yung sinasabi namin. Kaya po, yung mga tao, tapos eto pa, eto pa, may kasalanan rin yung mga mainstream media. Ano ba naman yung ang lalaki nila, 'di ba? Ang lalaki ng ABS-CBN, ang lalaki ng GMA, TV5, etc. Pati yung print media, Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, etc. Dapat kung may tiwala sa inyo yung mamamayan, wala na pong fake news. Eh ang problema, kayo po mas malala pa sa fake news, eh. Bakit mas malala badong? Ibig sabihin fake news sila? Hindi. Hindi sila nagpe-fake news. Nagtatago sila ng balita. Kailan nila binalita yung mga pabor sa Duterte? O, 'di ba? Pag pabor sa Duterte ang mga balita, tinatago nila. Pero pag laban sa Duterte, bugbog. Pag laban sa Duterte ang balita, hindi pabor sa Duterte, talagang, kita nyo, lagi nilang headline. Tuwing magsasalita si Trillanes, tsaka si Llamas, ibabalita nila. Eh ano ba silbi ni Trillanes? Siya ba ay government official? Hindi. Siya ba ay senador? Hindi. Siya ba ay congressman? Hindi. Eh bakit lagi siyang laman ng balita? Kasi anti-Duterte yung sinasabi ni Trillanes. Na tayo magkunwarian. Okay. Kaya wag po kayong masyadong akala nyo nagiging bida kayo. Oh, matapang kami. Huli namin yung mga vlogger. Putang vlogger lang kayo. Yung magnanakaw ang hulihin nyo. Matutuwa pa kami. Kahit na mahulihin nyo yung mga yan, ano lang po ang ano niyan, katumbas ng kala nyo ang laki-laking krimen.